Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 62, ang gantimpala ng mga banal. Pagkatapos ay nakita ko ang napakaraming mga anghel na nagdadala mula sa lungsod ng maluwalhating mga korona, isang korona para sa bawat banal, na nakasulat ang kanyang pangalan. Nang tawagin ni Jesus ang mga korona, iniharap sila ng mga anghel sa kanya, at sa kanyang sariling kanang kamay ay inilagay ng kaibig-ibig na Jesus ang mga korona sa mga ulo ng mga banal. Sa parehong paraan, dinala ng mga anghel ang mga alpa, at iniharap din ito ni Jesus sa mga banal. Ang nag-uutos na mga anghel ay unang pumutok sa nota, at pagkatapos ang bawat tinig ay itinaas sa pasasalamat, masayang papuri, at bawat kamay ay may kasanayang hamampas sa mga kwerdas ng alpa, na nagpapadala ng malambing na musika sa mayaman at sakdal na mga himig. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus na pinamumunuan ang tinubos na pangkat sa pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuang daan at ibinalik iyon sa kumikinang na mga bisagra nito at inatasan ang mga bansang nag-iingat ng katotohanan na pumasok. Mayamang kaluwalhatian ang kanilang nakita sa lahat ng dako. Pagkatapos ay tumingin si Jesus sa kanyang tinubos na mga banal, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag ng kaluwalhatian, at habang itinuon niya ang kanyang mapagmahal na mga mata sa kanila, sinabi niya, sa kanyang mayaman, musikal na tinig, nakikita ko ang paghihirap ng aking kaluluwa, at nasisiyahan ako. Ang mayamang kaluwalhatiang ito ay sa iyo upang tamasahin magpakailanman. Ang iyong mga kalungkutan ay natapos na. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, ni ng pagtangis, ni ng kirot paman. Nakita ko ang tinubos na hukbo na yumuko at inihagis ang kanilang kumikinang na mga korona sa paanan ni Jesus, at pagkatapos, nang itinaas sila ng kanyang kaibig-ibig na kamay, hinipon nila ang kanilang mga gintong alpa at pinuspos ang buong langit ng kanilang masaganang musika at mga awit sa kordero. Pagkatapos ay nakita ko si Jesus na inaakay ang kanyang mga tao sa punong kahoy ng buhay, at muli naming narinig ang kanyang kaibig-ibig na tinig, na mas mayaman kaysa sa alinmang musika na nahuhulog sa mortal na tainga, na nagsasabing, ang mga dahon ng punong ito ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Kainin niyo lahat yan. Sa puno ng buhay ay may pinakamagandang bunga, kung saan ang mga banal ay malayang makakain. Sa lungsod ay may isang pinakamaluwalhating trono, kung saan nagmumula ang isang dalisay na ilog ng tubig ng buhay, malinaw na parang kristal. Sa bawat gilid ng ilog na ito ay ang puno ng buhay, at sa mga pampang ng ilog ay may iba pang magagandang puno na namumunga na mabuti para sa pagkain. Ang wika ay lubos na mahina upang subukan ang isang paglalarawan ng langit. Habang tumataas ang eksena sa harapan ko, nawala ako sa pagkamangha. Dala ang napakalaking kariligan at napakahusay na kaluwalhatian, inilapag ko ang panulat, at napabulalas, o, anong pag-ibig? Anong kahangahangang pag-ibig? Ang pinakadakilang wika ay nabigong ilarawan ang kaluwalhatian ng langit o ang walang kapantay na lalim ng pag-ibig ng isang tagapagligtas. Dito nagtatapos ang Kabanata 62. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.